Sa kabila ng hirap ng buhay at kawalang pag-asa, ang kanilang kinakapitan, ang tanging nagpupursiging mag-aral sa kanilang pamilya, ang kanyang anak na si Sarah. 10 taong gulang na si Sarah at nasa ikalawang baitang. Kasama nila itong natutulog at kumakain sa kalsada. Pero ni minsan, hindi raw nito naranasang humataw. Siya, gusto niya mag-aral. Gusto niya mag-aral. Kumusta ho grades? 82, ma'am. Yun o bang mga kapatid niya tumutulong sa kanya? Minsan, bigyan 20 baon. Hindi tulad ni na Angelito at JR, si Sarah, gusto raw niyang makapagtapos. Ikaw gusto mo mag-aral? Gusto mo matapos? Anong pangarap mo? Anong gusto mo mangyari? Matapos na kurso, ganyan. Teacher. Ba't mo gustong teacher ka? Gusto ko turuan ng mga bata. May paborito ka subject? Si Sarah po ay talagang masipag na bata yan. Yung first, po talaga pasukan, si Sarah, pa siya, slow reader pa siya. So nung by second grading, nabigla ako, magaling na magbasa. Akala ko pa rin, non-reader pa rin. Magaling na, marunong na. Pag lang siya, nagabayan lang siya. Talagang makakatapos si Sarah. Kahit nasa kalsada, pinipilit pa rin ni Sarah na makapag-aral. At ang lahat nga ng ito nagbunga. Sarah Jane Septimo. Dahil si Sarah, nakagraduate na ng grade 2. Congratulations. Dahil sa kahirapan ng buhay, ganito na ang naging buhay ng mga anak ni Lito. May isang naniniwala sa edukasyon at ang dalawa naman, mas minabuting dumiskarte sa kalsada. Main strategy talaga namin ay magbigay ng negosyo or pagkakakitaan sa magulang kasi naniniwala kami na kung ang magulang ay may negosyo, malamang yung kanyang anak ay makakapagpatuloy sa pag-aaral at hindi ito magtatrabaho. Kaya meron kaming Dole Integrated Livelihood Program. I-refer nyo lang po sa amin at kami tutulungan namin sila. Ang ganitong programa, magiging malaking tulong para sa pamilya ni Lito. Para ang katulad ni Sarah, JR at Angelito, hindi na kailangang manirahan sa kalsada, mamuhay ng mahirap, at mamili kung pagkain o edukasyon ang kanilang uunahin.